Napakalakas nito. Subalit sumabog ang mga insekto pero nakatakas ang sorcerer. Kaya sa inis ay napasugod na naman si Jugo na agad na kinombo ang sorcerer na inakala niya na namang natapos niya na. Pero nanatili pa ring nakatayo si Gojo. Saka ipinakita ng sorcerer na meron palang tila barrier sa katawan niya kaya hindi siya matamaan ni Jugo. Pero ang totoo ay napapabagal niya pala kumilos ang mga kalaban kapag lumalapit sa kanya. Sa kanya sinikmuraan ang cursed spirit na labis na puminsala dito. Tapos ginawa niya pang punching bag. Tapos nagpalabas pa si Gojo ng napakalakas na curse technique, sa kanya binugbog ng walang humpay ang special grade cursed spirit. Na sinubukan pang lumaban pero sinipa siya ng sorcerer papunta sa lawa, at sa isang iglap ay nadala doon ni Gojo si Itadori para mapanood nito ang mangyayari. At bago pa madala ni Gojo ang bida sa lawa ay nakita niyang mabilis na natututo si Itadori. Sa kanya sinabing ipapakita niya daw kung paano makipaglaban ang mga sorcerer gamit ang domain expansion. Nagtataka si Itadori kung bakit nakakatapak sila sa tubig, at kung paano sila napunta doon sa isang iglap. Giit ng spirit na isang timang daw si Gojo dahil nagdala pa ito ng isang batang magiging sagabal lang sa kanya. Pero tinawanan lang siya ni Gojo dahil mahinang nilalang naman daw ang kaharap niya. Labis na ikinagalit ni Jugo ang mga narinig kaya nagliwanag ang buong paligid, at ipinagtataka naman ng bida kung bakit nahihinaan si Gojo sa kalaban gayong doble-doble ang lakas nito kumpara sa mga nakalaban nila. Gumamit ng domain expansion ang spirit na labis na ikinagulat ng bida. Dahil animoy napunta sila sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Gojo na mas lumalakas daw ang isang nilalang na nag-summon ng domain expansion dahil sa home court advantage. Nagtataka naman si Jugo dahil kung ibang sorcerer daw ang kaharap niya ay kanina pa sana naging abo pagkapasok pa lang ng domain expansion niya. Sumugod ang cursed spirit, nang gamitin ni Gojo ang sariling domain expansion sa pamamagitan ng pagdilat ng mga mata. Napunta sila sa isang dimensyon na hindi maintindihan ni Jugo, at hindi din siya makagalaw. Saka naman binunot ni Gojo ang ulo ng walang kalaban-laban na cursed spirit. Sa kanya ito tinanong kung sino ang mastermind. Dito ay napagtanto ni Itadori na si Gojo Satoru nga ang pinakamalakas na sorcerer. Samantala nanonood pala sila Geto sa malayo, ngunit umalis na siya dahil ayaw niyang magpakita sa mga taong mula sa academy. Tapos niligtas naman ng isa pang cursed spirit si Jugo mula sa pinakamalakas na sorcerer. Matapos ay sinabi ni Gojo na nais niyang maging malakas ang mga estudyante na magagawang matalo ang mga spirit na kasing lakas ni Jugo. Pumasok si Geto sa isang silid, kung saan napunta siya sa isang beach. At di kalaunan ay nakauwi na rin sila Jugo sa lugar. Pinakita rin na dito pala nakatira ang isa pang special grade cursed spirit na si Mahito, samantala